Pareho lang po kayo ni Lola Flor. Palagi niyong pinamumukha na hindi namin kaya mga aswang na yun. Pero wag po kayo mag-alala, uubusin namin sila. Dahil ang buong baryong ito ay pagmamay-ari ko na, ang sino mang umadlang at sumira dito, papatayin ko! Sa tingin mo ba, gusto nila mga aswang? Wala kaya ako, masyado kang gamat sa kapangyarihan! Magandang araw po sa inyong lahat. Hindi po talaga ako mahilig makinig ng mga kwentong kababalaghan. Bukod po kasi sa sobrang paniwalain ko, pakiramdam ko, nangyayari din sa akin ang napapakinggan o napapanood ko. Pero isang araw, habang nasa palengke ako, narinig ko yung boses ng narrator sa channel na to at binala kong ipasulat sa apo ko ang kwentong isasalaysay ko. Ako nga po pala si Noel. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Bihira yan si Kuya Tricycle Driver Tatakutin pa naman tayo. Anong kala niya? Bago lang tayo rito? Ayos lang yun. Paalala lang naman yung sinasabi niya eh. Huwag mo na masyadong isipin. Ano mag-iisipin? Paulit-ulit na kaya naririnig yung boses niya sa tenga ko. Masyado mo kasing iniisip eh. Matagal na kasi tayo hindi nakaka-uwi kaya hindi natin alam kung ano talagang itsura ng mga taga-probinsya ngayon. Masyado kasi akong gwapo. Sino ba naman kasi mag-iisip na probinsyano ako? Napakayabang mo talaga. Uy, sandali lang uy. Ba't mo naman ako iniiwan? Oh, kita mo ba yun? Si Lola Flora na yun oh. Grabe, hinihintay niya talaga tayo. Miss na tayo ni Lola Flor kaya naghihintay na siya sa labas pa lang. Lola Flor! Uy, huwag ko masyado sumigaw. Sandali lang naman uy. Talaga iniwan talaga ako. Lola Flor! Mano po, kumusta po kayo? Magandang hapon po Lola Flor. Ako po ito, yung gwapo mo nga po. Diego. Ay, mano po. Ay. Magdahan-dahan naman kayo mga iho. Noel, Diego, bakit ba kayo nagmamadali? Ang dami niyong dala pero nagtatatakbo kayo. Bakit ba may humahabol ba sa inyo? Wala naman po Lola. Namiss ka lang po talaga namin. Bakit po pala kayo naghihintay dito? Bakit hindi na lang kayo naghihintay sa looban? Lola, ito po kasi si Noel. Kakarating pa lang sumisip-sip na sa inyo. Porkit ako paborito mong apo, ganyan na siya Ay, nako. Ikaw talagang bata ka. Hindi ka na nagbago. Palagi mo na lang inaasal yang si Noel. Mabuti, tumagal kayong magkasama sa Maynila. Naku Lola, hindi ko nga po namalayan na ganun pala katagal kaming magkasama. Paano ba naman puro trabaho lang itong si Diego. Uuwi ako, wala siya sa apartment namin. Tapos papasok ako sa trabaho, tulog naman siya. Kaya hindi po namin talaga halos nakakasama ang isa't isa. Tama yun Lola. Pinag-iabala kaming dalawa para magpayaman pero pagod lang yun naipon ko Ang mahalaga naman doon, nagkaroon kayo ng karanasan. Naranasan yung mabuhay ng kayo lang at nabili nyo ang mga luho nyo. Katulad niyang sapatos mo, yung bag mo na mukhang mamahalin. Peke lang yan la. Mumurahin lang yan kaya mukhang may pangalan pero wala naman talaga Ay, kayo talaga. Mukhang ang dami nyong alam. Halika na, pumasok na kayo at may niluto akong pansit pagsaluhan natin. Lola talaga po. Naku, sobrang namiss ko talaga yung luto mo. Nga pala Lola. Bakit parang wala palang masyadong tao sa labas? Hindi po ba dapat kapag may pauwing probinsyano galing Maynila, mukhang artista ang datingan? Hindi po nakasilip ang lahat. Meron pa nga pong nagbawalis pero wala namang kalat. Pero totoo, nakikichismis lang. Feeling mo talagang gwapon mo no? Pero totoo nga talaga Lola. Bakit parang tahimik lang ng lugar na to? Hindi naman ganito dati to. Madalas kapag ganitong hapon na o kaya palubog ang araw, yung mga nanay at mga batang maliliit palaging nakatambay po dyan sa may labas ng bahay nila. Siyempre lahat naman ng bagay nagbabago. Saka yung mga batang kilala ninyo, hindi na yan bata ngayon. 10 taon din kaya kayong wala naman na dito. Sabagay. Baka nga po yung iba may anak na no? Tama ka dyan. Yung mga kaedad nyo may pamilya na at yung iba kinasal na.
Aba, ay kayong dalawa lang yung masyadong natuwa sa pagiging binata kaya hindi na umalis. Hindi naman po. Ay, akala po namin yayaman kami kapag nagtrabaho po kami sa Maynila. Yung pala, walang yumayaman sa pagiging empleyado. Ang kinikita lang po namin napupunta sa pambayad sa bahay, pagkain at saka pamasahe pa uwi dito. Hindi man lang makapagpagawa ng mansyon. Naku Lola, huwag kayong maniwala dyan. Kaya wala po yung ipon dahil sa babae. Uy, sinasabi mo dyan? Uy, totoo naman di ba? Nakikipaglibin ka sa babae mong sobrang luho. Kaya tingnan mo ngayon, wala kang ipon. Talaga bang nag-asawa ka na? Ay, hindi ko po asawa yun, Lola. Hindi pa naman po kami kasal eh. Kasal po sila. Kasal sa banig. Sira ulo ka talaga. Mais ka nga. Baka mamaya isipin ni Lola, nakipaglaro ako ng apoy sa babae tapos hindi ko man lang mapanindigan. Ay ano ba talagang nangyari? Ayun, napagod po siya at iniwan ako. Gusto niya po kasing magkaroon ng anak hindi pa naman po ako handa. Gusto ko po sanang umuwi muna kami sa probinsya at dito kami ikasal pero ayaw naman niya. Ano yun gusto niyang mag-anak pero ayaw niyang ikasal? Sigurado ka bang may mga ganong babae pa sa mundo? Opo Lola, yung babae niya. Hindi po yun naniniwala sa kasal Gusto niya lang po magkaanak kasi naiinggit sa mga kaedad niya. Niisip niya po kasi iiwan din siya ni Noel kapag nagkaanak na sila. O hindi na siya ganun kaganda. Siguro may kaya sa buhay ang babaeng yun. Parang nga po, may sarili pong negosyo yung mga magulang niya Nakapagtapos din ng pag-aaral. Tapos alam ko may sariling ipon din yun Hayaan niyo na po yun, La. 3 buwan na rin naman po kami hiwalay Ay, wag ka nang malungkot, iho. Alam mo, maraming babae dito sa lugar natin. Ipapakasal kita agad kung gusto mo. Naku Lola, ipihikan yan si Noel Baka tumandang binata na lang talaga yan. Natawa na lang si Lola Flor dahil sa sinabi ni Diego. Ako naman, hindi na lang ako sumagot. Ayokong balikan pa yung mga pangyayari yun sa buhay ko. Akala ko talaga nun, siya na Siya yung isasama kong mabuhay sa maliit naming baryong ito. Masaya mamuhay dito kaso walang pera. Kaya dapat may lupa kang sakahan o maliit na negosyo. Mabuti na nga lang kahit maliit nakabili ako ng lupa dito Dati bala kong tayuan ng bahay ng magiging pamilya ko. Ngayon, gagawin ko na lang maliit na gulayan. Marami akong dalang binhi mula sa Maynila. Magaganda at sak na lalago yun at magbubunga. Maya-maya hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako nang marinig ang iyak ng isang ginang. Kaya naman lumabas ako ng kwarto. Nagpapaalam na ito kay Lola Flor nang tuluyan na akong nakalabas. Lola, sino po yung matandang yun at bakit mukha po siyang problemado? May problema po ba talaga siya? Gising ka na pala, Noel. Halika, kumain ka muna ng hapunan. Ako at si Diego kumain na kanina. Nagulat nga kami nang makatulog ka agad Mukhang pagod na pagod ka. Busog pa po ako. Kakakain ko lang po kanina bago matulog hindi pa pala yun hapunan? Ano ko ba naman kuya, merienda lang yun Ngayon pa lang ang hapunan, alas 8 ng gabi. Halika na, pag-aayinan na kita. Naku, wag na. Kung gusto mo, ikaw na lang kumain. Busog pa ako Grabe ka naman, parang sinasabi mo matakaw ako. Oh, ang galing ninyo ni Lola no. Kala nyo walang tinatago sa akin sa bilis ninyong pag-iba-ibayin yung usapan Wala akong alam dyan Nandito lang ako sa kusina habang nagkakape Lola Flor, sino po ba yung babaeng yun at bakit umiiyak? Bakit parang ayaw niyong malaman ko? Hindi ko naman tinatago sa iyo, iho. Ayoko lang sabihin sa iyo kasi alam ko mangingialam ka na naman. Masyado ka kasing nag-aalala sa mga bagay-bagay. Masyado mo naman po akong pinapangunahan, Lola Flor. Paano kung nagbago na po pala ako? Paano kung wala na po pala akong bagay? Sige, kunwari naniniwala ako. Ito nga ang problema. Bakit yun umiiyak at ayaw niyong sabihin sa akin? Ay, nako, hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo, Ikaw talagang bata ka, oo. Alam kong kukulitin mo ko tungkol dyan. Bakit naman kasi narinig mo pa? Ano nga po yun, Lola? Ganito kasi yon.
Ako na kasi ang pinakamatanda sa lugar na ito. Kaya kung ayaw pakinggan ng mga opisyalis sa mga tao, sa akin sila pumupunta. Hindi ko man masolusyonan, pero ang mahalaga sa isang ina ay ang may makinig sa kanila at maramdaman nilang may karamay sila. Pero bakit po? Ano po ba problema ng nanay na yun? Hindi naman po sila iiyak nang dahil sa malit na bagay eh. Ay, ewan ko sa'yo, ikaw talaga ang bata ka, oo. Pero tama ka naman. Hindi maliit na bagay yon kasi nawawalan sila ng mga anak. Ano po? Sobra naman ang reaksyon mo. Kailangan tumayo talaga. Ano ba, hindi ka ba nagugulat doon? Hindi naman kailangan magulat dun. Ordinaryong bagay lang yon kung naglalayas ang isang kabataan. Hindi iiyak ang isang ina kung lumayas lang ang anak nila, no? Tama naman yon. May mga pakiramdam ang isang ina na hindi naiintindihan ng iba. Yung mga nanay na yon, iniisip nilang may kumuha sa anak nila. Sa tingin nila, nasa kapahamakan ng mga ito at gusto nilang humingi ng tulong. Ayun nga lang, nasa tamang edad ng mga yun at nasa maayos na pag-iisip, kaya naman hindi sila pwedeng mangialam. Iniisip kasi nila, nagsilayas lang ang mga ito dahil mahirap ang buhay nga dito sa baryo natin. Kailan po ito nangyari? Hindi naman madalas. 3 pa lang simula nung nawala ka. Kung ganoon, bakit niyo po naiisip na mangingialam ako? Kung hindi naman po pala nakakabahala. Hindi lang kasi yun ang nangyayari. Madaming nangyayari sa baryong to na iniugnay sa pagkawala ng mga kabataan. Sige po, Lola. Ano po ba yung bagay na yun? Bakit hindi niyo po sinasabi sa akin sa tuwing tumatawag ako? Alam ko kasing mag-aalala kayo. Ayoko naman na ako ang dahilan kung bakit kayo uuwi dito sa baryo at itigil niyong mga pangarap niyo sa Maynila. Alam ko naman kasi kung anong pangarap niyo, bata pa lang kayo. Ano naman? Hindi pa dapat kayo naglilihim sa amin. Pumayag kaming iwan ka dito dahil nandito pa yung nanay ni Noel. Nung umalis siya, hindi mo man lang sinabi sa amin. Kung di pa kami nakakita ng tagad dito na nakita namin dun sa Maynila, hindi pa kami uuwi, di ba? Kasi naniniwala kami na kaya mo. Ngayon, delikado ng mag-isa, lalo na kung may ganyang misteryosong nawawalan ng tao. Ay, tama talagang hinala ako na pinilit kong umuwi rito eh. Mabuti na lang talaga din, sumama ako. Ay, ano ba pinagsasabi niyo? Hindi kayo pwedeng mangialam sa mga ganong bagay. Sino naman po may sabi sa inyo na mangingialam kami? Gusto lang po naming malaman at samahan kayo rito. Delikado po talagang mag-isa, lalo na kung may ganyang problema dito sa baryo natin. At saka isa pa, hindi naman po pala maaasahan yung mga opisyal nyo rito eh. Pwede naman po kami umalis dito at bumalik sa Maynila kung papayag kayong sumama sa amin dun. Tama dun, tama. Kaya naman natin mabuhay dun eh. Ay, malahimik nga kayong dalawa. Alam niyong ayoko sa mapulusyong lugar eh. Isa pa'y sobrang init daw dun. Sa bagay, Lola, araw-araw para kaming nasa impyerno eh. Sabi nga ni Diego, practice na raw po yun eh. Parang sinasabi mo naman demonyo ako ah. Lola, yan na naman napipiko na naman si Diego. Hindi naman ako nagsasabi nun eh. Kayong dalawa talaga ay panay kayo ganyan. Matulog na nga kayo't lumalalim na ang gabi. Pumasok na si Lola sa kulambo sa ibabaw ng katre kung saan siya natutulog. Kahit pilitin namin siya nasa kwarto at kami nasa katre na nasa gilid, ayaw niya. Masanay daw kasi siya kaya naman wala na kaming nagawa. Habang nakahiga ako at humihilig sa tabi ko si Diego, hindi maalis sa isip ko yung sinabi ni Lola. Simula nang tumungtong akong muli sa baryo namin, may nararamdaman na akong hindi may paliwanag. Habang lumalalim ang gabi, sobrang tahimik. Kahit nga mga tunog ng mga hayop wala akong marinig. Sobrang nakakapagtaka yung katahimikan. Hindi pamilyar sa akin. Kinabukasan, naiisip kong maglakad-lakad pagsapit ng liwanag. Gusto kong maramdaman yung pamilyar na umaga nun habang kami ay lumalaki dito. Hoy! Ano ba ginagawa mo? Parang baliw na naglalakad ng... Hindi ka ba nakakarinig? Ha? Nag-aalala si Lola Flor. Kanina ka pa hinahanap. Kala niya nawawala ka na din eh. Alam mo bang nalibot na namin halos buong baryo tapos naglilibot ka rin pala kaya ka naman hindi nakikita. Mabuti na lang naabutan kita eh. Ano? Nasaan ngayon si Lola?
Nasaan pa? Hindi nandun sa mga opisyalis. Gusto niya kasi ipaalam na bigla ka na raw nawawala. Ano? Uy, hindi ako nawawala ah. Bakit biglang nag-report ka agad doon? Grabe naman si Lola oh. Hindi mo siya masisisi. Ang dami nang nangyayari sa baryong to na kakaiba kaya naman gano'n na lang siya mag-alala. Wala ka kasing pakitang sinyalis na lumabas ka eh. Kaya yun, nagtaka. Eh yun, pumunta sa opisyalis. Ako naman oh. Tara na, bilisan mo. Kailangan natin magpakita. Baka mamaya, iba yung kumalat na chismis doon kung ano-ano pang masabi nila. Ikaw naman kasi. Dali naman, oy! Hintayin ba ako? Oy! Talagang napakabilis talaga na ito tumakbo pambihira oh. Hindi ko na pinansin si Diego. Mabilis ako nakarating sa bahay ng opisyalis ng baryo namin. Ayoko may kumalat na usapan tungkol sa akin. Alam ko kasi yung pakiramdam ng pinagchichismisan at ayoko nun. Pagdating doon, hindi pa lumalabas yung opisyal ng baryo namin kasi sobrang aga pa. Kinuha ko si Lola at tuwang-tuwa siya nang makita ako. Umuwi muna kami kaysa gumawa ng eksena sa labas. Miranda, anong ginagawa mo dito? Hindi pa rin ba bumabalik ang anak mo? Yun nga ho yung pinunta ko dito. Ano ang gagawin ko ngayon? Dapat hubang hayaan ko na lang yung anak ko? Wala naman pong ibang tutulong sa akin para mahanap sila. Tama naman ang opisyal ng baryo natin. Nasa tamang gulang na ang anak mo. Nasa matinong pag-iisip din siya. Kaya paano siya mawawala? Sinabi niyo rin sa kanila na wala namang nakaaway, kaya hindi siya nawawala dahil may kumuha o anuman. Tama po. Malinaw na lumayas sila kaya wala na po kami magagawa doon. Wala din pong magagawa si Lola Flor. Eh, hindi niya po kayang hanapin ang anak ninyo. Ang magagawa niya po talaga ay damayan kayo. Halika po dito. Mag-almusal po muna tayo. Magluluto na lang po ako sandali ng sinangag at itlog pero maupo muna kayo dyan ha. Pasensya ka na sa apo ko ha. Talagang nag-aalala lang sila sa akin. Sana maintindihan mo yon. Halika dito. Iniisip ko na hong lumawas ng Maynila at doon po sila hanapin. Na mapapahiram niyo ho ba ako ng pera? Ano? Teka, sobrang lawak po ng Maynila. Hindi niyo po siya kaagad mahahanap pagdating niyo ron. Hindi ako pwedeng tumunganga na lang dito at maghintay. Baka ikamatay ko ho yun, Lola Flor. Kailangan may gawin ako para mahanap ang nag-iisang anak ko. Hindi tayo sigurado kung nasaan ang anak mo. Kung totoo bang nasa Maynila o kung nasaan man siya yan, bakit hindi tayo pumunta sa isang albularyong kakilala ko? O sige, doon matutulungan niya tayong malaman kung nasaan ang anak mo. Albularyo? Naniniwala ho kayo talaga sa albularyo, Aling Flor? Paano niyo bang nasabing kayang mahanap ng albularyo yun yung anak ko? Bakit ka po nanginginig? May problema po ba? Mukhang takot po kayo sa albularyo ah. May masama po ba kayong karanasan sa kagaya nila? Yung nanay ko, namatay yun sa kamay ng albularyo nung bata pa ako. Ano ka mo? Di ba namatay nanay mo dahil nasagasaan ng tricycle habang naglalakad sa palayan? Tapos walang nakakita at doon siya binawian ng buhay. Ano po? Yun naman po ang nanay kong umampun sa akin. Opo, tama. Ampun lang ho ako ni Nanay Mendez. Kaya pala, pero pagkamukha kayo ano? Ay sige, ganito na lang. Si Noel at Diego ang utusan ko para puntahan yung albularyo. Tapos magtatanong kami kung paano ka matulungan, ha? Pasensya ka na. Noel, pahingi nga akong tubig. Nanginginig pa rin ito si Miranda. Sobrang sama siguro talaga ng karanasan mo sa mga albularyo. Salamat po. Pasensya na po talaga kayo. Sobrang nahihirapan lang po ako at wala akong ibang matakbuhan. Kung pwede nga lang ho ako na lang ang maghahanap sa Maynila. Susubukan lang po muna natin kung ano ang madali at hindi po kailangang gumastos na malaki. Kung talaga nasa Maynila po siya, hindi ba mas maganda na hayaan muna natin siya? Siguradong nagtatrabaho siya ron. Paano kung kinuha siya ng mga sindikato? Paano kung ginawa pala siyang trabahador at pinapagod ng sobra? Magkakaroon lang po tayo ng kasagutan kapag nakausap natin ang albularyo. Pwede po bang wag na muna kayo mag-isip? Sige po, alika po.
kumain na po muna tayo. Hindi na lang. Maghahanap muna ako sa paligid habang maaga pa. Hindi rin naman ako nagugutom. Aling Flor, mauna na ho ako. Babalik na lang ako mamaya. Talaga ba ang ayaw mo muna? Sige, ikaw bahala. Mag-ingat ka ha, bumalik ka mamaya. O kayo, ano pang tinutunga-tunga nyo dyan? Kumain na kayo, aba. Parang may nakita siyang hindi maganda sa lamesa. Huwag mo sabihin meron siyang alaala sa sinangag. Ano ba sinasabi mo dyan, Noel? Huwag mo nang pagkaisipin yan eh. Mas magandang bilisan natin kumain nang mapuntahan nyo si Terso. Nakakawa siya no, Lola Flor. Mukhang mahal na mahal niya talaga ang anak niya. Hindi na siya makaramdam ng gutom sa sobrang pag-aalalay. Ewan ko ba? Iba kasi ang pakiramdam ko sa sitwasyon eh. Para bang may bagay tayong hindi alam. Yan na naman tayo sa pakiramdam mo eh. Mamaya niyan magkamali tayo eh. Nako, kayong dalawa talaga. Ang kailangan nyong gawin ngayon, puntahan si Terso. Bilisan nyo dyan. Kailangan matulungan natin siya bago mabaliw yun. Nakakabali bro. Ano ba Noel? Bakit mo naman sinalpakan ng pagkain yung bibig ko? Kumain ka na lang. Huwag ka naman daming tanong. Mag-iisip pa ako. Huh? Kakain tayo at pupunta kay Lolo Terso pagkatapos. Wala kang oras para mag-isip no? Manahimik ka na lang. Mag-iisip ako habang kumakain. Pwede ba? Ang aga-agang sungit ng mga tao dito ah. Kami nga dapat ang... Sabi ko nga, ikaw lang may karapatang mainis. Ay nako. Nga pala Lola, sino pala si Lolo Terso? Dati mo ba siyang iniirog? Ano bang iniirog? Pinsan ko yun mula sa kabilang barangay. Ay, Ginoo ko. Puntahan nyo na. Mamay susulat ko yung address. Kumain na dyan at manahimik bago pa ha. Ay, naku talagang mahampas ko kayo ng kawali dyan sa kusina. Grabe naman po kayo. Sabi ko nga po ito kakain na. Kung makatingin naman nakala ninyo, ako yung kakainin eh. Tininan ko kasi ng masama si Diego kaya wala na siyang nagawa kundi manahimik. Pagkatapos namin kumain, sinunod namin si Lola Flor na pumunta kay Lolo Terso. Kahit may hindi ako magandang pakiramdam sa nangyayari, sumunod na lang ako. Sobrang layo ng bahay niya, kaya inabot na kami ng tanghali. Pagdating namin, masarap na pananghalian ang naamoy namin mula sa loob ng bahay. Tumawag kami at hindi nagtagal, lumabas siya. Laking gulat ko nga nang makilala niya agad kaming dalawa ni Diego at pinapasok kami sa loob ng bahay. Sa kusina kami dumiretso dahil yun yata yung pinakatanggapan niya. Napatingin ako sa tungkuan at laking gulat ko nang makitang umuusok yung kawali pero walang apoy sa ilalim. Bago pa ako makapagtanong, nagsalita na siya. Po, hindi po namin ang alam tungkol dyan. Base po sa pagkikwento niya tungkol sa inyo, pinagmamalaki ka po niya ng gusto. Teka nga po, ano po bang dahilan at bakit ayaw ni Lola Flor sa mga ginagawa ninyo? Ay nako iyo, mukhang nagmamadali kayo at wala kayong oras pakinig sa kwento ko ah. Siya, unahin na natin yung mga pakay ninyo sa pagpunta rito. Akala po namin alam niyo na. Nako iyo. Diego, tama ba? Yun ang pangalan mo. Opo. Isa ako manggagamot at hindi manghuhula. Kaya naman, hindi ko mahulaan ang dahilan ng inyong pagpunta rito. Naku, pasensya na po. Akala ko po kasi porkit alam niyo na apo kami ni Lola Flor. Alam niyo na yung pakay namin eh. Hindi pala ganun. Ay, oo naman. Nakilala ko kagad ang kabataan ni Lola Flor ninyo kay Noel. Kita-kita ko sa pagmumukha niya eh. Kung hindi kayo apo ni Flor, kanino pa ba? Ilan lang naman ang apo nun eh. Sabagay, tama naman po kayo dyan. Lolo, ganito po kasi. Pinapatanong ni Lola kung may kakayahan daw po kayo na malaman kung nasan yung mga taong nawawala. Anong bang sabi ng mga pulis o mga may tungkulin sa baryo? Kung hingi po kami ng tulong sa pulis, medyo malayo po at mahaba din po ang pila. Sa halip po na sa pulis kami pumila, naganap na lang po siya ng sarili niyang paraan. Ang mga may tungkulin sa opisyalis naman po sa baryo namin. Sinasabi na naglayas lang daw po yung tao. Sige pa, ikwento mo pa lahat ng detalye na alam mo. Ano naman daw ang dahilan bakit nasabi ng mga
tao na naglayas yon. Ilang taon na ba? Hindi po sinabi ni Lola Flor kung ilang taon eh. Pero sinasabi po nila na nasa tamang edad na daw po. Nasa maayos naman na pag-iisip at wala namang nakaaway. Kaya hindi po sila naniniwala na may kumuha doon kaya siya nawawala. Matagal na problema sa bayan yan ang nawawalang mga tao. Mga hindi lang sila naniniwala sa sinasabi ko eh. Ngayon, uubusin talaga sila ng halimaw na yon. Ano po? Medyo magulo yung pagkakasabi ninyo. Pwede po bang ulitin ninyo? Ang halimaw po bang sinasabi ninyo? Mga aswang? Tama! Noon ko pa sinasabihan niya si Flo tungkol sa mga aswang na yun eh. Yun nga lang ayaw niyang maniwala na merong masamang balak ang mga aswang na yon. Hindi naman po nagbubulag-bulagan si Lola kung may masama pong nagagawa yung aswang na yun eh. Hindi naman lantara ng pag-atake ng mga aswang na yon. Kaya siguro hindi niya pinapansin. Teka, sandali po. Ang baryo po namin nasakop na ng mga aswang? Oo. Kaya po pala. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ganun na lang yung pakiramdam ko. Ano? May hinala ka na pero hindi mo malang sinasabi sa akin? Masyadong tahimik ang baryo natin eh. Ang mga tao palagi nakayuko at mukhang takot. Wala na ang pakiramdam ng probinsya sa baryong yun eh. Iyon pala, may nangyayari na palang hindi maganda. Pwede bang mga aswang yung mga kapitbahay natin? Oo, pero pakiramdam ko, hindi rin nila gusto na maging aswang sila. Kaya siguro nagtatago at lumalayo. Ay, ngayon alam nyo na. Alisin nyo na ang lola nyo ron. Matagal ko na siyang sinabihan na umalis. Ayaw pa maniwala. Ano naman po kayang dahilan ni Lola Flor? Minsan si Lola hindi ko rin maintindihan eh. Aba, hindi ko rin alam. Malayo kami magkamag-anak kaya wala akong masyadong alam sa buhay ng lola ninyo. Oo nga po pala. Pero may posibilidad ba na nasa poder ng mga aswang ang mga taong nawawala? Oo naman. Saan po namin sila mahanap at paano naman namin sila maibabalik sa pamilya nila? Ano? Hindi ba dapat ang pagkabalahan ninyo ay lumayo sa kanila? Hindi nyo kakayaning lumabas sa mga ganong nilalang lalo na hindi kayo lumaki sa pakikipaglaban. Ngayong alam na po namin ang dahilan pero gusto niyo po ba pabayaan lang namin sila? Paano naman po yung mga kagaya ni Aling Miranda na nawala ng anak? Hindi po ba dapat iligtas namin sila? Wala kayong magagawa. Ay nako, kung sa tagal ng panahon ay lihim na nilang nasakop ang buong baryo, pwedeng lahat ng tao doon ay aswang na. Wala na kayong kakampi at hindi nyo sila magagawa pang iligtas. Alam nyo, umuwi na lang kayo at ilayo ninyo ang lola ninyo ron. Sige po, ganito na lang. Turuan niyo na lang po kami kung paano lumaban sa aswang. Gusto lang namin iligtas si Lola Flor. Malay niyo, may biglang umatake sa amin, di ba? Oo nga, tama po. Kung lahat po ay aswang na yun nandun at kami na lang ang tao, pwedeng atakihin nila kami at gawing pagkain. Dapat po may alam kami kung paano namin ililigtas ang mga sarili namin, di ba? Haba na ba kayo riyan? Sige, hintayin niyo ako rito. Sandali May mga gamit akong ibibigay na siguradong makakatulong para mapanatili ninyo ang inyong kaligtasan. Yun! Maraming salamat po, Lolo Terso. Umalis si Lolo Terso at pumasok sa maliit niyang kwarto. Nagkatinginan kami ni Diego. Sa totoo lang, medyo kinakabahan ako. Sa isip ko, gusto kong tumakas na lang kaming tatlo pero inaalala ko si Lola eh. Ayaw niya talagang umalis dun sa hindi malamang dahilan. Ilang sandali lang, dumating na si Lolo Terso dala yung kahoy na kahon. Binuksan niya ito sa harap namin. Isa-isa niyang nilabas yung mga gamit na nandun. Nakakasulasok yung kakaibang amoy dahil mukhang matagal na itong nakatago. Eto, gamit ko ito nung kabataan ko. Isa akong manunugis ng mga aswang at tingero ang tawag sa akin dahil isa rin akong albularyo. Matibay naman po ito, di ba? Oo naman. Ito ang buntot ng pagi. Mukha lang itong latigo pero kapag ito tumampi sa balat ng aswang, mag-iiwan ito ng sugat na hindi lang basta magagamot ang kanilang kakayahan. Ang galing naman. Ang gaan naman ito. Tingnan nyo. Sarap gamitin. Uy, ano ba? Makamatamaan mo kami dyan, umayos ka. Hindi ako aswang, no? Ibaba mo yan, iyo. Ito naman medyo mahirap itong gamitin. Kailangan mo lumapit sa kanya at isaksak sa maselang bahagi.
Kapag nakuha mo ang pagkakataon na yon, siguradong patay ang aswang na yon. Opo, naiintindihan ko po. Lahat ng mga ito ay magagamit ninyo sa pakikipaglaban. Pero kailangan nyo pang sanayin ang sarili ninyo sa paggamit. Kaya mas maganda gamitin ninyo yung mas madali para sa inyo. Pwede ko po bang dalhin ito lahat? Oo naman, basta magagamit nyo ha. At magtutulungan talaga kayo. Nga pala, ito pa ang ibang halamang gamot. Makabuhay ang tawag dito. Tinik-tinik ito pero mabisang pantali kapag nakahuli kayo ng aswang na hindi nyo kayang patayin. Hindi na po siguro namin magagamit yan. Sino naman po ang hindi namin kayang patayin? Basta sinugod kami, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para patayin talaga sila. Oy, sige, sabi mo eh. Basta mag-iingat kayo dalawa ha. Matagal na kayong wala sa baryo. Kaya kailangan nyo kabisaduhin ang daan. Pwedeng ang alam nyo noon na hindi pa kagaya ngayon. Maraming salamat po sa kalaman at sa payo ninyo. Mag-iingat po kayo dito ha. Sisiguraduhin din po namin na hindi masasaktan ng mga aswang si Lola Flor. Ngumiti lang si Lolo at nagpaalam na kami sa kanya. Nagmamadali naman akong naglakad habang nasa likuran ko si Diego. Pagdating sa sakayan ng tricycle, agad din kaming umalis. Hapon na nang makarating kami. Tulad kahapon, naghihintay din si Lola sa labasan. Kaya naman pagkababa at bayad namin ay umakbay ako sa kanya at pumasok sa loob ng bahay. Oh, ginabi na kayo sa pagpunta nyo kay Terso ah. Ang dami niyang binigay, ano ba yung mga yan? Ano po? Mga gamit lang po Lola sa pagsasaka. Di ba magsisimula na po akong magtanim ng mga halaman doon sa nabili ko pong lupa? Kaya yan, binigyan niya ako niyan. Diego, ipasok mo muna sa loob ng kwarto. Lahat ng yan. Huh? Oo, sige. Kumusta pala ang lakad nyo? Naging maayos naman po Lola. Nga pala Lola, bakit ayaw niyo palang umalis sa lugar na to? May mga bagay po bang mahalaga sa inyo dito maliban sa lupa? Oy, tinakot na naman kayo ni Terso. Tinasabi na naman ba niyang may aswang dito at may balak na magparami ng angkan dito? Alam niyo po pala yung tungkol dun eh. Bakit hindi pa po kayo naniniwala sa kanya? Posible po kayang mali siya? Madalang magsinungaling o magkamali ang mga albularyo. Alam kong nagsasabi siya ng totoo. Pero hindi ko naman pwedeng paniwalaan lang kung hindi nangyayari. Ayoko naman guluhin ang isip ko ng mga bagay na hindi ko naman nasaksihan. Kung may mga aswang nga, yan naman. Tao lang din naman yan sila na may pambihirang lakas. Pwede pa rin yan silang mabuhay kasama natin at ayokong takutin ang sarili ko. Pero Ay, nako, matanda na ako. Wala na ang asawa ko. Wala na rin naman ang anak ko. Kayo naman ay magkakaroon na ng sarili niyong buhay. Kaya naman, ano pang ikakatakot ko? Isa pa, yung mga masasamang aswang na yan ay natutuwang umatake ng mga takot na tao. Kung hindi ka magpakita ng takot, kay mawalan lang yan sila ng ganang atakihin ka. Kaya hindi ko naman kailangang umalis dito. wala namang butas ang argumento mo Lola. Pero paano po ako? Paano po kami ni Diego na gusto ka pang makasama? Hindi kayo naging masama po. Pwedeng magpatuloy ang buhay habang inaalala ang mga panahon na magkasama tayo. Kaya nga palagi kong habilin na sulitin nyo ang mga oras na kasama nyo ang mga taong mahal nyo sa buhay. Kung alam niyo po pala, o may posibilidad na aswang ang kumuha sa mga nawawalang tao, bakit niyo pa po kami pinapunta kay Lolo Terso? Alam kong hindi ikatitigil lalamin ang totoong nangyari. Wala naman akong kakayahan na sabihin sa inyo lahat. Magaling mangumbinsihan si Terso kaya umaasa ko na sabihan niya kayong wag na mangialam. Sige po Lola, hindi po kami mangingialam sa problema ng bayang to. Sumama na lang po kayo sa amin. Umalis na po tayo dito at mabuhay sa ibang baryo. Sige, bukas na bukas. Umalis tayo. Talaga Lola? Alis na tayo bukas? Oo naman. Bakit? Diisip mo bang hindi ko naman kayang umalis dito? Nakakagulat lang po. Nung una ayaw ninyong umalis eh. Kanina sinabi niyo po na wala kayong kinakatakutan.
Kaya nakakapagtaka, bigla na lang kayo pumayag. Gusto ko pang magkaroon kayo ng maayos na buhay. Kailangang mabuhay kayong walang takot sa mga ganong nilalang. Oh, tama naman ako, di ba? Hindi niyo po ba naiisip na iligtas sa mga tao dito? Gusto ko din naman yun. Pero paano natin gagawin kung hindi naman natin alam kung sinong aswang sa kanila? Oh, isa pa, paano kung ikapahamak nyo lang ang pangingialam? Ayoko namang itanim sa utak nyo na ayos lang mangialam basta sa ikabubuti ng kapwa kasi minsan, iyon pa ang maling gawin. Tama man ang intensyon mo, kay mali naman yun sa mata ng iba. O ikaw pa din ang mapasama niyan. Paano po si Aling Miranda? Hindi na siya bumalik ngayong maghapon. Siguro nakahanap ng mabilis na makatutulong sa kanya. Huwag niyo na isipin, hayaan niyo na siya. Nanahimik na lang ako at hindi nagsalita. Pakiramdam ko ay may mali na naman sa mga sinasabi ni Lola. Nagtaka ako pero hindi ko makuha kung ano ba yung nakakapagtaka sa sitwasyon namin ngayon eh. Sumapit ang gabi, kumain kami at nagpahinga. Habang nasa loob ng kwarto, hindi ko pa rin magawang makatulog kahit pagod na yung isip at katawang lupa ko. Habang lumalalim ang gabi, nakarinig ako ng kakaibang huni ng hayop. Malakas yun, kaya naman sumilip ako sa bintana namin mula sa kwarto pero walang hayop sa bakuran. Hanggang sa humina yung kakaibang huni. Hihiga na sana ako nang maalala ko yung kwento ni Lola. Ang huni ng isang aswang ay nakadepende sa layo nito. Kung malayo, doon siya lumalakas. Kung malapit, doon naman ito mas mahina. Mapandin lang natunog yung tawag doon. Kaya naman ginising ko si Diego bago ako lumabas ng kwarto. Wala dito si Lola. Ano oras na ba? Ang mamaya nasa kusina lang yan natutulog. Sira ulo ko ba? Bakit naman siya matutulog sa kusina? Matutulog ba sinabi ko? Sabi ko baka nagluluto. Ewan ko sa'yo, sino magluluto ng ating gabi? 3 oras pa lang simula nung maghapunan tayo. Baka nasa likod bahay lang yun o kaya sa banyo. Tingnan mo doon. Ay, sige tignan mo ron. Ako naman ang lalabas para tingnan sa paligid. Ha? Bakit naman kailangan? Sige na nga, naantok pa ako eh. Naglakad si Diego papunta sa likod ng bahay kung nasa ng banyo. Ako naman sinilip yung ilalim ng katre. Nang hindi ko makita si Lola Flor, dumiretso ako sa labas ng bahay. Nataranta akong inikot ang buong bakura namin para mahanap siya pero wala. Ilang sandali lang nang marinig ko yung sigaw ni Diego mula sa banyo. Kaya naman nagmamadali akong tumakbo papunta doon. Oh, bakit anong nangyari? Pas? Ay di, sawa! May sawa sa dingding ng banyo! Kung gano'n lumayo ka na dyan. Bakit nakatayo ka pa dyan? Mamaya tuklawin ka niyan eh. Yung sawa! May kinakain yung sawa! Ano? Tumabi ka nga dyan! Ano ba Si Brownie! Ninulok niyo yung maliit na aso. Hindi pa sarado ang kulungan. Paano nakalabas ang aso na yan? Tapos napunta dito sa banyo. Papamalay ko, alaki na bunga ng sawa na yan oh! Alas kaso na ako na nakakatakot! Umalis na tayo dito! Ano? Hindi ba natin papatayin yung sawang yan? Masamang pumatay na ganyang hayop no? So hindi na rin natin maliligtas si Brownie. At saka isa pa, si Lola Flor nawawala. Siya kailangan natin mahanap sa ngayon. Ano? Nawawala si Lola Flor? Sira ulo ka pa, kanina ko pa sinasabi sa'yo nawawala si Lola Flor. Kaya ang kita pinapunta dito para tignan ko na dito siya. Pasensya na, inaatop kasi ako kanina kaya hindi ko agad naintindihan. Ngayon wala na yung ato ko. Tara na, hanapin na natin si Lola Flor. Pumasok ko na muna sa loob ng bahay, uminom ka na muna ng tubig dun. Kukuha lang ako ng armas. Teka. Ano namang pumasok sa isip mo at ba't naisip mong aswang ang kumuha sa lola natin? Sinabi ko ba? Hindi ka kakuha ng armas kung hindi ka naghihinala ng ganyan, no? Nag-iingat lang ako. Baka mamaya may makasalubong tayo eh. Ay naku, huwag ka masyado mag-isip. Baka naman umalis lang si Lola eh. O kaya baka may kinita lang. Ito naman. Sino namang tao makikipagkita sa kanya ng hating gabi? Nag-iisip ka ba? Sa bagay, tama ka dyan. Pero baka naman naglalakad-lakad lang. Madilim ngayon, malabo nga yung mata nun eh. Kaya bakit niya gugustuhin maglakad-lakad? At saka isa pa, masakit nga kasukasuhan nun eh. Hindi nun kakayanin yung lamig ngayon.
Ay naku, kung gano'n naman pala, ano pang hinihintay natin? Bago pa mahuli ang lahat, hanapin na natin si Lola Flor. Napailing na lang ako kasi nauna pang pumasok sa kwarto si Diego nang maintindihan niya ang nangyayari. Kaya naman sumunod ako sa kanya at kumuha ng maliit na gaserang may hawakan bilang liwanag namin sa paghahanap. Inikot namin ang mga sulok ng bahayan pero hindi namin makita si Lola. Ang mga bahay na nadadaanan namin ay parang mga walang tao sa sobrang tahimik. Sumapit ang liwanag, nalibot na namin ang buong baryo pero hindi namin makita si Lola Flor. Napabuntong hininga na lang ako sa dumiretso sa opisyalis ng baryo namin. Pagdating namin ay parang walang tao sa loob. Sa sobra ding tahimik. Ilang sandali ang lumipas nang may kung sinong dumating mula sa likuran namin. Masyado namang maagang pagpunta nyo rito mga iyo. Ano ba kailangan ninyo? May tutulong ba ako sa inyo? Magandang umaga po. Hinahanap lang po namin yung nakatira dito. Kilala niyo po ba sila at nasan yung mga tao sa ganitong oras? Ako lang ang nakatira dyan. Ako ang kapitan ng baryong ito eh. Taga saan ba kayo at hindi ko kayo kilala? Kanino kayong anak? Ako po si Noel. Apo po ako ni Lola Flor. Matagal po akong nawala sa lugar na to kaya naman po hindi ko kayo kakilala. Pasensya na po talaga kung ganitong oras kami nag-aabala. Pero sobrang kailangan lang po eh. Ganun pala. O nga pala, anong ba itutulong ko sa inyo? Nawawala po ang lola ko. Ano? Si Lola Flor nawawala? Saan naman siya pupunta? Alam niyo, ang dami na rin pamilya ang pumupunta rito para hanapin ang mga kamag-anak nila. Pero wala talaga kami maitutulong. Lalo na't kung gabi na wala. Hindi kami gising noon. Paano niyo po nalaman na gabi na wala ang lola ko? Hindi ko sinasabing na wala ang lola mo ng gabi. At saka isa pa, tingnan niyo ang itsura niyo sa salamin. Mukhang magdamag kayong naghahanap. Bakit hindi kayo umuwi? Baka naman nandun lang ang lola ninyo at naghihintay sa inyo. Teka, bakit po ba walang tanod dito? Walang tanod pero may kapitan yung baryo na to ah. Ang mga tao dito ay di tumutulong para magkaroon ng opisina ang mga opisyales. Kaya naman, nasa kanya-kanyang bahay lang namin ang opisina namin. Kukukuha kasi kami ng mga tao, sino naman magpapasahod sa kanila? Hindi tayo pinupondohan ng Pilipinas dahil nasa malayong probinsya na tayo at isang maliit na baryo lang to. Kailangan ko ba talagang ipaliwanag yan sa'yo, bata? Hindi po ba isang tungkulin nyo bilang isang opisyalis sa baryong to? Mapanatili yung kapayapaan at iligtas yung mga nasasakupan ninyo? Tama ka naman, pero paano ko gagawin yon kung ang mga tao mismo ang hindi ako kayang sundin? Kaya anong tulong ang makakaya ko? Yun lang ang magagawa ko. Sa paghahanap ng tao may sariling isip, hindi nasakop ng tungkulin ko. Galing ako sa pagtakbo kaya medyo pagod ako. Kailangan ko na pumasok sa loob ng bahay ko at makapagpahinga. Paano po kung aswang yung kumuha sa kanila? Paano kung ginagawa na silang pagkain ngayon? Paano kung yung baryo natin sinakop na ng mga aswang na yun? Wala pa rin ba kayong gagawin? Nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo ba magtatagal kami ng lola mo sa lugar na to kung may aswang na pag-alagala? Masyado ka naman nag-iisip oh. Alam kong ganyan ang mga kumakalat na chismis sa Maynila pagdating sa mga kwentong baryo katulad nitong sa atin. Nasaan po ba yung pamilya ninyo? Anong klaseng tanong yan? Kanina pa po kami tumatawag dito pero wala man lang lumalabas o kahit sumasagot man lang. Mukhang mag-isa lang po kayo sa buhay ah. Paano kayo naging opisyalis sa maliit ng baryo? Ay pa, akala ko simpleng tanong lang ang sinasabi mo. Akusasyon na pala. Sinasabi mo bang wala akong pamilya kaya hindi ko maiintindihan ang nawawalang mga tao sa mga kabaryo ko? O hindi po. Simpleng tanong lang naman yun ah. O ganun pa. O sige. Masyadong maaga pa para gumising ang dalawa kong anak. Isang babae, isang lalaki. Ang asawa ko naman, siguradong abala yun sa pagluluto ng almusal. Gusto mo pa ba? Pumasok ka sa bahay namin at kumain. Talaga po pwede pong makikain sa inyo? Hindi na po. Nagbibiro lang po to si Diego. Pasensya na po sa abala. Kung sakaling may alam po kayo kung nasan si Lola, pwede po bang ipagbigay alam niyo po sa amin? Ay, yun lang ba? Wala namang problema yun. Pasensya na, wala akong kakayahang maghanap ng tao na wawala. Paano? Papasok na ako ha? Tumango ako habang hawak ang kamay ni Diego. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang itong nagalit. Gusto ko man magtanong,
Hindi ko na nagawa nang mauna siyang maglakad paalis. Kaya agad ko siyang sinundan hanggang sa makasalubong namin si Aling Miranda. Maayos itong naglalakad na para bang ninanam-namang lamig ng umaga. Magandang araw po. Magandang araw din mga iho. Anong problema niyo at tinarangan niyo ang dinaraanan ko? Alam niyo po ba kung nasan yung lola ko? Ang ibig niya pong sabihin kung nakita niyo na po yung anak ninyo? Ano? Ako? May anak? Opo. Di po ba galing kayo sa bahay kahapon at sinasabi niyo pong nawawala ang anak ninyo? Humihingi nga po kayo ng tulong para mahanap to eh. Pasensya na pero wala akong alam tungkol sa bagay na yan. Hindi ako umalis sa bahay kahapon maghapon dahil masakit ang tuhod ko. Kaya nga ako naglalakad-lakad ngayon, sinusulit ko yung malamig na simoy ng hangin. Hindi po ba kayo si Aling Miranda? Oo, ako nga. Ako si Aling Miranda ng baryong ito. Pero wala akong alam sa mga sinasabi nyo. Kaya pwede ba tumabi na nga kayo sa dinaraanan ko bago pa ako mainis? Aba nga gaga, sinisira nyo yung araw ko. Sige po, pasensya na po. Baka po nagkamali lang kami. Umayos kayong dalawa ha. Hindi pwedeng basta na lang ninyo akong harangan, aba. Opo, pasensya na po. Pero sandali, Hayaan mo na. Mukhang nagsasabi naman siya ng totoo eh. pero hindi naman tayo nananaginip kahapon, di ba? Kaya nga tayo nagpunta kay Lolo Terzo dahil sa kanya, di ba? Oo, naiintindihan ko ang iniisip mo. May kakaiba talaga dito eh. Maliwanag na may nangyayaring kakaiba. Halika na, bumalik na tayo sa bahay. Baka umuwi na rin kagad si Lola Flor eh. Pagdating namin sa bahay, pareho kami nagulat ni Diego. Nakita namin si Lola Flor. Nakatalikod siya sa amin. Pero masasabi naming masaya siya habang ginagawa yung ginagawa niya dahil kumakanta pa siya at bahagyang umiindak. Hindi nagtagal humarap siya sa amin. Ngumiti at unti-unting lumapit. Ba kayo galing? Aba, ang aga nyo namang magsialis. Tumatawag ako sa kwarto. Wala namang nasagot. Lumabas pala kayo. Lola Flor! Saan po kayo galing? Saan ka po natulog? Lola Flor, ayos lang po ba kayo? Ano ba namang tanong yan? Tingnan nyo yung mukha nyo. Parang puyat na puyat kayo. Halina kayo kumain na. Bago matulog, kailangan nyo ring magpahinga. Baka magkasakit kayo niyan. Lola Flor, sagutin niyo naman po yung tanong namin. Saan po kayo galing at saan po kayo natulog? Ay, saan ba ako matutulog? Dito lang naman ang bahay ko. Bakit kailangang magalit Magdahan-dahan ka nga sa mga sinasabi mo. Tingnan mo yung hinigaan ko, nandyan pat hindi ko pa nga naililigpit. Nag-alala lang po kami sa inyo, Lola Flor. Pwede po bang magpahinga muna kami bago kumain? Wala po kasi kaming gana eh. O sige na, tatakpan ko muna itong mga niluto ko. Mamaya na tayo kumain lahat. Pwede na po kayong kumain. Mamayang tanghali na lang po tayo magsabay-sabay. Ayos lang po ba yon? Oo naman. Ano ba mga pinagsasabi ninyo magpahinga na nga muna kayo? Oo nga po pala, Lola. Alam niyo po ba kung ano yung sinabi ninyo kahapon? Oo naman. Ay, nako. Ano ba nangyayari sa inyo? Magliligpit nga muna ako. Kayo ay balik nyo sa malalaking bagyang damit nyo. Pag natapos na kayong kumain, saka tayo umalis. O hindi ba yun naman ang napag-usapan? Lola, wala po. Magpapahinga na po muna kami. Pumasok na nga kami sa kwarto namin. Ano yun? Bakit pinipigilan mo ako magsalita? Ano bang iniisip mo? Bakit hindi mo sinabi kay Lola na magdamag natin siyang hinahanap? Bakit hindi ka nag-uusisa kung saan siya galing? Hindi ko alam eh. Sinunod ko lang kung ano yung nasa isip ko. Ano ba talaga nasa isip mo? Paano kung... wala, magpahinga na muna tayo. Saka na lang tayo mag-isip. Iniisip mo bang aswang si Lola? Ano? Uy, Paano kung oo? kung aswang siya, siguradong naririnig niya tayo ngayon. Hindi natin alam kung totoo nga ba talaga yung mga alam natin sa aswang. Pero huwag tayong makampante. Mas magandang maging alerto na lang muna tayo. Maging alerto pero gusto mo matulog muna tayo. Hindi ka ba nag-iisip? Paano kung aswang si Lola at ang bagay na hinain niya sa atin ay may elemento na para sa aswang? Di naging aswang din tayo, di ba?
Hindi ba sabi ni Lolo Terzo na sinakop na ng nilalang na yun ang baryong to? Anong gagawin natin? Dapat ba tayong bumalik kay Lolo Terzo? Hindi ko alam. Hayaan mo na muna ako mag-isip. Manahimik ka na lang muna siguro, okay? Sige, mag-iisip lang din ako ng pwede natin gawin. O sandali. Saan mo pala nilagay yung bag na makabuhay? Bakit? Anong balak mong gawin? Baka kailanganin natin eh. Baka alam ni Lolo Terzo ang tungkol dito kaya pinipilit niyang dali natin yon. Nandiyan sa ilalim ng higaan natin. Tsaka tinago lahat ng gamit mula kay Lolo Terzo. Itatali ba natin si Lola Flor mamaya? Depende yun. Basta lahat ng kakainin mo, butburan mo ng asin para din sa kaligtasan natin. Ay, kung nabubuhay ang aswang kasama ng mga tao, ikaw ba? Hindi mo ba gusto maging aswang? Kapag naging aswang ang isang tao, mawawala ang puso niya. Hindi na niya alam ang makatarungan sa hindi. Kahit anong oras pwedeng atakihin niya ang ibang tao. At kung aswang ka, wala kang kalayaan na piliin kung sinong gusto mo makasama habang buhay. Walang ibang magkakagusto sa atin kundi kapwa nating aswang. At saka isa pa, sa tingin mo, makatarungan ba mabuhay bilang isang aswang? Hindi. Mawawala ang magandang mukha na to, no? Ito na nga lang yung pinagmamalaki ko eh. O, di ba? Pero, kailangan nating malaman kung aswang ba talaga si Lola Flor o nayanggaw lang siya. Bakit, may pagkakaiba ba yun? Oo, no. Ang nayanggaw ay nasa pagitan lang ng halimaw o tao. Hindi pa sila nakakakain ng sariwang karne at dugo. May pagkakataon pa siya maging tao hanggat hindi kumakalat sa puso niya ang dugo ng aswang. Kung gano'n, hindi ba dapat kumilos sa tayo? Dapat na nating alamin kung ano nga ba talagang totoong pagkatao ni Lola Flor. Kung aswang si Lola Flor, pwede hindi na siya makapag-isip. Pwedeng atakinan niya tayo habang kinakausap siya. Kaya pwede tayong mapahamak doon. Kapag kumakain, kung bubudbura natin ang asin ng ating pagkain, magkakaroon ng reaksyon kung aswang nga ba talaga si Lola, di ba? Bakit hindi na lang tayo kumain kaysa matulog? Pwede rin. Pero kailangan nating maging handa. Tumayo ka na dyan. Kunin na natin yung mga kailangan natin. Sige. Kailangan maging handa tayo ha bago sumabak sa gera. Si Lola yan, kahit aswang man siya, dapat maging maingat tayo. Aba malamang alam ko yun oh. Ang init kasi ng ulo mo kapag kakulang ang tulog mo. Kaya kong sarili ko, hindi mo kailangan mag-alala. Ano pa bang hinihintay natin? Natatakot lang ako, baka nandiyan nagtatago yung sawa. Total, hindi pa natin pinalis eh. Ay nako, hindi ganun ang mga ahas. Nagtatago yun sa malamig o kuweba kapag nagpapatunaw ng kinakain nila. Kaya malamang umalis na yun. Kahit nag-aalinlangan kami, binuhat ni Diego yung papag na inihigaan namin. Maraming tambak na bagay dun at dun niya na isiniksik yung mga gamit na galing kay Lolo Terzo. Inilagay lang namin yun sa gilid ng pinto kung saan mas madali naming makukuha kapag kailangan. Humihikab kaming lumabas ng pinto at nabutan namin si Lola na nakaupo sa upuan. Nakaharap siya sa pinto. Kinakabahan kaming lumapit sa lamesa at naupo. Hindi kami makatulog na eh. Gutom kami. Baka mas masarap matulog kapag kabusog. Saka naamoy namin yung sarap ng bagong niluto ninyo eh. Nako, kayo mga bata kayo. Hirap na hirap kayong magdesisyon. Bakit kasi napakaaga ninyong magsilaya? Sa ino bang pinagagawa ninyo sa labas? Wala naman po Lola. Mukhang naninibago lang kami dito. Sa Maynila po kasi madalas eh. Ay, ganun ba? Bakit hindi kayo magpahinga? Hindi yung kung saan-saan kayo nagpupunta. 3 araw pa lang kayo dito. Gusto nyo nang umalis agad. Lola, umuwi po kami dito para magkaroon kayo ng kasama. Kung nalaman lang po talaga namin na matagal na kayong walang kasama, di umuwi na po kami noon pa. Hindi nyo naman ako kailangang intindihin. Isa pa, matagal na yun. Magsikain na nga lang kayo. Nga pala Lola, ang balak po namin ay kay Lolo Terzo na muna tayo tumuloy. Saka na lang po tayo hahanap ng lupa kapag nabenta na to at yung lupang binili namin ni Noel. Hindi po namin alam kung kailan mabibili ang lupa dito pero may natitira pa naman kaming pera eh. Maghahanap lang po kami sa ibang baryo ng lupang pwede nating mabili. Kung ganoon, edi malis tayo dito pag may nahanap na kayo. Mahirap naman kasi ang makisulok. Hindi ko naman kasi kamag-anak ng buo yang si Terzo. Malayong pinsan ko laang yan siya. Hindi naman po tayo magtatagal doon. Maghahanap po kami ng matitiran kagad. Sige, kayong bahala. Basta maging ligtas kayong dalawa. O teka, sandali. Bakit matabang bang luto ko at kailangan mo ng asin?
Medyo matabang po kasi yung panlasa ko ngayon. Medyo naninibago lang po ako kaya kailangan ko po ng asin. Konti lang naman po, hindi ko po lalagyan lahat. Maalat po kasi yung mga pagkain sa Maynila. At doon po kasi kami nasasanay. Nako, hindi na pwedeng palagi kayong nagkakakain ng maalat. Baka naman magkasakit kayo sa pantog niyan. Umiinom naman po kami ng maraming tubig. Lola, saka mag-a-adjust naman po kami sa susunod na mga araw. Mas madali lang po kasing mabusog kung may asin kami ngayon. Inaantok na rin po kasi kami. Ay, ganun ba? Ay sige, kung yan ang gusto nyo, sandali ihilang ako. Lola, Oh, bakit? Ano bang tingin yan? wala naman po kayong tinatago sa amin oh. Wala naman po kaming importanteng dapat malaman. Ha? Ay, teka lang, sandali ihilang ako. Tsaka tingnan mo yung pagbubudbud mo ng asin sa plato mo, napapakarami. Umaalat na yan. Lola, alam niyo naman po kung gaano namin kayo kamahal, di ba? Abay, oo naman. Ako nagpalaki sa inyo, kaya alam ko kung paano kayo magmahal ng mga taong mahal nyo. Kung ganun, Lola, bakit kailangan pa nating umabot sa ganito? Ano ba sinasabi mo? Diyan ka lang ha, mamaya tayo mag-usap. Ay, hindi na ako nakaihi. Ay, sus, Ginoo ko. Lola Flor, tingnan niyo po yung kamay at mata ninyo. Ano? Hindi niyo po kailangan itago sa amin yan. Huwag na po kayong lumabas. Pag-usapan po natin to. Namumula ang mata ko kasi naiiyak ako sa mga pinagsasabi mo. Itong kuko ng kamay ko, nagpapahaba naman talaga ako ng kuko dito. Lola, hindi niyo na po kailangan magsinungaling pa. Alam niyo naman po kung gaano kalakas ang pakiramdam ko, di ba? Alam niyo hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang lahat. Alam niyo rin po na kaya ko kayong tulungan. Hindi po ba paghingi ng tulong ang pagpapapunta niyo po sa amin kay Lolo Terso? Pumasok na kayo at mag-usap tayo. Niligpit ni Diego yung mga pagkaing nakahain. Nilayo din niya yung mga asin na nasa harapan namin. Unti-unti, nagtiwala si Lola. Lumapit siya at naupo sa harapan namin. Nawalang pagkapula ng mga mata niya, maging ang mahahaba niyang kuko. At doon na nga siya nagsimulang umiyak at humingi ng tawad sa amin. Wala kaming ginawa ni Diego kundi iparamdam kung gaano namin siya kamahal at kung paano kami nagsusumika para hindi na siya mahirapan. Ilang minuto din kaming ganun bago ko inalam ang buong pangyayari. Sabi ko na nga ba matalino ka, Noel? Nakuha mo sagot sa mga pinapaywatig kahit alam kong mahirap. Kung ano-ano na pong iniisip ko. Kung saan-saan na po napupunta lahat ng mga teorya namin ni Diego eh. So uli, kung hindi mo po intensyon na talagang gusto niyo po talaga itago ang pagkatao ninyo, dapat pinigilan niyo po akong pumunta kay Lolo Terso. Ngayon Lola, bakit hindi niyo direkta sabihin sa amin ang lahat? Natatakot akong marinig nila. Lahat sila nakamatsyag sa akin. Lalo na alam nilang may tao akong kasama. Sobrang delikado na palang lagay mo dito, Lola. Ano gagawin natin ngayon, Lowell? Paano natin itatako si Lola dito? Hindi tayo tatakas. Haharapin na natin siya. Sino? Hindi ba sinabi ni Lola na madami silang nakamatsyag? Siguradong alam na nila na alam mo ngayon, kaya pwedeng sumugot sila rito para gawin ka rin aswang. Sa tao, pwedeng papunta na sila dito. Lola Flor, ilan lang po ba ang tao sa baryong to? Hindi ko alam. Mula nung nayanggaw ako, hindi na ako naglalabas. Wala na rin ako nakakausap. Maliban na lang kung sila mismo yung pupunta sa bahay. Tungkol kay Nanay Miranda, totoo po ba yung nangyari sa kanya? O sinadya niyo rin po yun? Isa din sa kakayahan ko ang kumontrol ng tao. Kung magkakaroon ng problema, pagdating mo pa lang makapag-isip ka na. Kung dadagdagan ko pa ang mga kakaibang nangyari, mas lalo kang maghinala. Wala nang pwedeng tumulong sa amin kundi kayong magpinsan. Kaya po ba ayaw niyong umalis kahit sabihin ni Lolo Terso na umalis na kayo dito? Alam niya rin po ba ito? Kapag umalis kami sa baryong to,
patayin nila kami. Kapag naman nangyalam ulit si Terso, patayin din siya ng mga aswang o ako mismo ang papatay sa kanya. Lola naman, Sa tingin mo, bakit ang mga tao dito'y nananatili pa rin kahit mga aswang na? Dahil sinakop na ng mga aswang ang baryo. Lahat kami ay kailangang sumunod sa kanila. Gusto ko pang mabuhay para sa inyong dalawa. Gusto kong makita na maayos kayo't magkaroon ng pamilya. pero bakit po kayo pumayag kahapon na umalis na tayo dito? Tapos nawala ka kagabi. Hinanap po namin kayo. Tuwing alas 3 ng madaling araw, ginaganap ang pagtitipon ng mga aswang at nayanggaw. Ang hindi pumunta, pwedeng patayin ng mga aswang na tanod. Wala kaming pagpilian kundi sumunod. Inagahan ko lang ang pagkawala para mapansin nyo. Gumawa din ako ng kakaibang tunog at laking pasalamat ko na naintindihan mo yun. Lola Flor, bakit kasi hindi ko nalaman na maaga na mag-isa ka na pala? Kung nalaman ko lang baka hindi to nangyari sa'yo. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Nangyari na ang lahat ng ito. Ang kailangan lang nating gawin ay makaligtas. Lola Flor, ano pa po bang hindi ko alam? Para po, hindi na ako magulat kung sakaling may mangyari na naman. Sabihin niyo na po sa akin kung anong alam ninyo sa mga aswang na yan. Lola, bakit po? Nagiging balisa po kayo ah. May problema po ba? Teka, pasugod na po ba yung mga aswang? Lola, huwag na po kayo maglihim sa amin. Ang nanay mo, Naging aswang po ba ang nanay ko? magkasama kami nung sinugod kami ng aswang. Pareho kaming nayanggaw. Iyon nga lang, Ano pong nangyari sa nanay ko? Nasaan po siya ngayon? namatay na siya. Ano po? Hindi pumapatay ang mga pinuno ng mga aswang. Kung ganun, bakit po namatay ang nanay ko? Inakanyang tumakas dito. Nagmamadali siyang maging tao, kaya ginusto niyang magpagamot sa albularyo. Nalaman ng mga pinunong aswang kaya hinuli siya. Mula nun hindi na siya nakita. May posibilidad po ba na hindi pa po siya patay? Baka ikinulong lang siya hanggang sa magtanda. Pwede yung sinasabi mo. Pero Lola, nakita niyo po ba yung bangkay ni nanay? Hindi. 3 ang posibleng nangyari. Pwedeng ginawa siyang aswang at pinatay, kaya walang naging bangkay kasi naging abo na. Pwede ring yanggaw pa rin siya ng pinatay pero kinain yung bangkay niya. Pwedeng hindi po nangyari yan. Hindi niyo po nasaksiyan ang pagpatay, di ba? Oo, pero ang tumakas sa baryong ito ay hindi na nabubuhay. Kaya dinideklara na naming patay na silang lahat. Saan po ang kuta nila? Bakit? Huwag mong sabihin na susugod ka ngayon doon. Gusto ko lang pong manmanan ng kutang yun. Titignan ko lang kung may bilangguan sila. Umasa ka bang buhay pang nanay mo? Opo, hindi naman po siguro masamang umasa, hindi po ba? Tumangulang si Lola Flor sa akin. Marami pa siyang sinabi tungkol sa mga aswang na mahina ang mga ito tuwing araw at sa gabi lang sila malakas at madalas mambiktima. Marami pang impormasyon ang ibinahagi ni Lola na ngayon ko lang narinig. Gusto ko sanang puntahan yung kuta ng mga ito. Pero natatakot ako na baka sumugod sila kapag umalis ako sa bahay. Dahil doon, kinailangan kong pagplanuhan ng tamang oras at paraan ng pag-atake. Sigurado ka bang itatali natin si Lola gamit ang makabuhay na lamang to? Kung itatali natin siya, mas magigiligtas si Lola. Hindi siya masasaktan ng mga aswang na yon at hindi siya makakasakit. Tama, di ba? Tama naman, pero masasaktan siya sa mga tinig na to. Lola, ayos lang po ba kayo? Ayos lang naman ako dito. Huwag na kayong mag-alala. Mas maganda nga ito para hindi ako magkasakit. O hindi ko kayo masaktan. Sabi nyo nga mas magiging ligtas ako mula sa atake nila. Kaya huwag nyo na masyadong pagkaisipin. Pasensya na po, Lola. Hindi naman po pwede tayong umalis dito eh. Kasi baka mamaya hindi namin kayanin ang labanan sa labas. Kung hihintayin namin silang sumugot, makapagpalagay kami ng mga patibong. Naiintindihan ko naman. Hindi kayo lumaking nakikipaglaban sa mga aswang na yun kaya
Hindi nyo kailangang mag-alala. Basta mag-iingat kayo. Hindi ko alam kung anong kalabasan nito pero sana nandyan si Terso para tulungan kayo. Kung puno-punong aswang natanod ang baryo natin, hindi basta-basta makakapasok ang mga tulad ni Lolo Terso. Ikakapahamak lang po niya yun. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko po ang makakaya ko. Marami kaming naging plano kung paano harapin ang mga aswang. Gusto nga naming sumugod sa kuta nila pero nandun pa rin yung takot. Hindi ako ganun kagaling sa pakikipaglaban. Malakas lang ang pakiramdam ko sa paligid. Bago sumapit ang gabi, nailagay namin ang mga pulbo sa bubong. Nakalagay ito sa isang lalagyan na hihilahin namin mula sa loob kapag kailangan. Kapag bumagsak ito, tatama sa katawan ng sino mang aswang. May mga sandata rin kaming nakakalat sa bawat sulok na madaling abutin kung kinakailangan. Naiga muna kami ni Diego sa kwarto habang si Lola naman ay nakaiga sa higaan niya. Nakapulupot ang baging na makabuhay at kinumuta namin para hindi masyadong halata. Hindi nagtagal, naramdaman naming may pumasok sa loob ng bahay. Dahan-dahan naming tinutok yung sumpak sa pinto habang unti-unting bumubukas ito. Sino ka? Anong kailangan mo sa lola namin? Huminaw ka, Noel. Ako lang ito. Lolo Terso? Oh, ano kami maniniwalang ikaw nga talaga yan si Lolo Terso? Ano ba naman kayo dalawa? Hindi nyo ba nakikita tong nasa leeg ko? Mga bawang ito, oh. Kaya hindi ako naaamoy o nakokontrol ng mga aswang. Kung gano'n, ano pong ginagawa nyo rito? Masyado pong delikado. Madaming batay na aswang sa baryo namin, Lolo Terso. Paano po kayo nakapasok dito? Sa tingin nyo ba naging madali sa akin ang pagpunta rito? Para kung ibon na tumatalon sa mga puno, wag lang mapansin ang mga aswang na yon. Ano po? Teka, bakit po kasi kayo pumunta rito? Nag-aalala po ba kayong papatayin ko si Lola kasi aswang na siya? Isa din yan. Pero higit pa roon, hindi kasi kayo dumating. Kaya nag-alala ako. Baka kung ano pang nangyari sa inyo at saka isa pa, baka kailangan ninyo ang tulong ko. Hindi pa naman kayo sanay lumaban ng mga aswang. Pareho lang po kayo ni Lola Flor. Palagi niyong pinamumukha na hindi namin kaya mga aswang na yun. Pero wag po kayo mag-alala. Uubusin namin sila. Papatayin namin ang mga aswang na sumasakop sa baryong to. Sige, ipakita mo talagang kaya mo lumaban. O nga pala, nasa ng lola ninyo? Siya ba ang nasa loob na kulambo? Bakit hindi na gumagalaw? Tinalian po kasi namin siya na makabuhay. Ano? Alisin ninyo, bilisan ninyo! Ha? Ito na po. Teka, ano po bang nangyayari? Lola! Lola! Hindi huminga si Lola! Ito yung gunting! Patuloy mo yan! Patuloy mo! Patuloy mo dito! Kaya pigilan ang bagay na yan ng isang aswang. Pero kapag ang isang patay na tao ay naging aswang at pinigilan niyong gamitin niya ang kanyang kakayahan, pwede siyang mamatay. Ano po bang sinasabi ninyo? Buhay pa po si Lola! Nayanggaw lang siya! Ang lola niyo talaga hanggang sa uli. Gusto niyang itago sa inyo ang katotohanan. Gumagalaw na ang kamay ni Lola pero sobrang lamig. Mas malamig siya kaysa kanina. Malamig talaga ang mga aswang o nayanggaw. Bitawan niyo na siya. Mamaya din, babalik na siya sa maayos siyang kalagayan. Lolo Terso, sabihin niyo sa akin, inatake ba si Lola nung inatake sila ng mga aswang? Wala akong karapatang sabihin sa iyo yan. Pero mukhang wala namang balak magsabi ang lolo mo. Oo, hindi pag-aaksaya ng mga aswang na gawing aswang ang isang matanda. Magiging pabigat lang sa kanila yon dahil hindi na ito makakapambiktima. Ibig sabihin, si nanay po ang gumawa kay Lola na maging aswang? Yun ang hinala ko. Mahal na mahal lang nanay mo ang iyong Lola Flor. Sigurado ako sumugod ang mga aswang na gabing yon at nawala ng malay si Flor. Dahil nakagat na ang nanay mo, sinubukan niyang bahagian ang lola mo. Doon nag-umpisang mayanggaw si Flor. Pero habang tumatagal nagiging aswang siya. Mahina lang ang epekto dahil matanda na siya. Ano? Anong karapatan nilang gawin yon? Pero hindi nagbago si Lola. Ang mga alaala namin, natatandaan niya pa po. Di ba po ba ang isang tao kapag naging aswang, wala na siyang kontrol sa sarili niya? Sigurado ako matagal pinag-iisipan ng lola mo yan. Inaral niya kontrolin ang sarili niya para sa inyong dalawa.
Ang akala ko noon kaya siya hindi umalis dito ay dahil sa inyo. Akala ko nag-aalala siyang umuwi kayo at hindi niyo siya maaabutan. Sobrang hirap po pala ng buhay noon. Hindi ko nga po kayo nakilala eh. Dahil simula po nung nagkaisip ako, wala namang ibang kamag-anak sa buhay namin maliban kay Diego na iniwan ng nanay niya simula pagkabata. Hoy Noel, saan ka pupunta? Matalino ang mga aswang na yon. Kanina pa sumapit ang dilim pero hindi pa sila pumupunta. Ako siguro ang hinihintay nila sa kanilang lungga. Pero sandali, baka naman mapahamakan yan. Eh ano naman? Dapat pa ba akong matakot? Pinatay nila si Lola Flor. Pwedeng pinatay rin nila ang nanay ko. Kaya ano pang dapat ko ikatakot sa kanila? Bakit ko naman panghihinayangan ang buhay ko kung hindi ko mapoprotekta ng taong mga mahal ko? Teka sandali, ano man ang maging laban mo? Dapat kasama ako. Lolo Terso, ikaw na po munang bahala kay Lola. Siguraduhin niyo lang po na ligtas kayong dalawa. Susundan ko lang si Noel. Huling sinabi ni Diego yung narinig ko. Mabilis akong naglakad. Dala ang mahabang kawit sa kamay ko. Tumutulo ang luha ko habang iniisip kong gaano kahirap yung pinagdaanan ni Lola Flor at ni Nanay. Para lang iligtas ang buhay nila. Sinisisi ko nga rin ang sarili ko dahil hindi ko nagawang maging mabuting anak sa kanila. Inuna ko yung mga ambisyong wala namang magandang napatunguhan. Pagdating ko sa bahay ni Kapitan Isko, sinipa ko yung maganda niyang pinto. Naglagabugan ito sa kamuli kong hinampas. Pagpasok ko sa loob, wala siya. Napasigaw ako sa sobrang inis. Ilang sandali lang, narinig ko yung sigaw ni Diego. May nilalang napasugod sa akin. Ito siguro yung aswang na danag na sinasabi ni Lola. Sobrang dami nila. Sigurado kung makaya mo lumaban, Diego. Bakit kasi sumama ka pa eh? Paano kung may biglang matake kay Lola? Ano ka ba? Bakit ba't... Tinatanong mo ako sa gitna ng laban. Sobrang dami nila. Kahit ano ang ko gamit ang buntut pagi, mukhang hindi sila nauubos. Basta huwag ka lalalayo sa likod ko. Lumaban lang tayo ng lumaban. Kailangan may mata tayo sa likuran natin. Oo na, sige na. Teka, may asin ka pa ba? Kapag sobrang dami na sa buhay mo na lang na asin, ha? Hindi na ako sumagot. Magkatalikuran kami ni Diego. Patuloy na kinakalaban ng mga aswang. Sinisipa ko yung iba kapag sobrang lapit na nila. Nangala yung mga braso ko sa pagkakawit. Matagal din ang inabot ng matinding labanan. Bumagsak kami dahil sa mga kalmot nila. Kahit papano, naabot nila kami dahil sa natural nilang bilis. Huling danag mula sa itaas ang napatay namin ni Diego. Nang wala nang sumusugod, pareho kaming napaubo dahil sa nakakasulasok na alikabok ng mga abo. Naupo kaming magkatalikod. Ngunit bago pa man kami makahinga, may biglang sumugod sa amin. Hinawakan niya ako sa leg at itinaas ako sa ere. Kapitan, alam ko ikaw yan. Ano ba kailangan mo ha? Bakit mo ginagawa ang lahat ng to? Dahil ang buong balyong ito ay pagmamay-ari ko na. Ang sino mang umadlang at sumira dito, papatayin ko! Ano? Wala ka na sa katinuan? Ano ba? Maayos na ang pamamalakad ko rito. Kahit walang sweldo sinusunod nila ako. Handa silang ibuwi sa kanilang buhay. Mapaglingkuran lang ako. Kaya bakit yung kami ginugulo? Dahil pinatay mo si Lola Flor at ang nanay ko, sinira mo ang pamilya ko! Ako ba ang dapat sisihin ron? Lahat ng hindi sumusunod sa akin ay ginagawa kong aswang. Kung hindi ko pa rin sila mapasunod, kamatayan na lang ang naghihintay sa kanila. Kaya kasalanan yun ng nanay mo. Ang tigas kasi ng ulo niya, di ba? Walang hiya ka. Akala mo ba porkit may kakayahan ka, maakin mo ang buong baryo to? Bakit? Hindi ba? Bukod sa inyo, wala nang tao sa munting baryong ito. Sa tingin mo ba, gusto nila mangi aswang? Oo naman, hindi na sila mahina at mabagal. Kumakain na sila na kahit anong gusto nila kainin. Masaya sila sa buhay nila. Wala kaya ako, masyado kang gamat sa kapangyarihan! Nakita kong pasugod si Diego sa kanya. Kahit mahigpit yung pagkakalitik sa liig ko, pinilit kong igalaw yung ulo ko. Tumama ito sa ulo ng aswang at halatang nasaktan siya. Nang bumagsak ako,
Pinaghahampas siya ni Diego. Umubo pa ako bago ko tinulungan yung pinsan ko laban sa ganid ng aswang. Hindi ko na siya pinagsalita. Hindi ko na tinanong kung bakit niya ito ginagawa. Halata na ng kapangyarihan yung habol niya eh. Maraming tama ng buntot pagi yung katawan niya. At ngayon, sakal-sakal niya si Diego. Pahiga. Kaya bago pa niya mapatay ang pinsan ko, hinawakan ko ang ulo niya at pinugot gamit ang karit mula sa likod. Kawit ang tawag dito pero sa iba, karit lang daw. Isang sandata ito na pang-ani ng palay sa bukid. Ngayon ay naging sandata sa laban para mabuhay. Ayos ka lang ba? Oo naman. Nakatayo ka agad ako. Hindi ko akalain magagawa mo yun ha. Wala na rin ako sa sarili ko eh. Galit na galit ako sa aswang na yan. Tignan mo yung binti mo. Dahil to sa dugo niya eh. Mainit ang dugo niya parang asido. Tumalsi kanina pero ayos lang ako. Ano gagawin natin? Mukhang hindi siya nagiging abo kagaya ng mga aswang kanina. Alam ko na, sunugin natin. Para kung ano man ang meron dito sa bahay niya, masunog rin natin. Tama yun. Hayaan na natin yan. Lalaki din ang apoy mamaya. Kailangan natin mapuntahan ang kuta nila. Baka mamaya marami pang bihag doon eh. Di ba sabi ni Lola na nandun yun sa medyo malayo? Malapit daw yun sa ilog kung nasan yung malalaking bato. Naalala ko kung saan yun. Teka, hindi natin pwedeng isama si Lola eh. Isipin mo yung sitwasyon niya. Kung may makapansin na aswang na siya, makapiliin nilang patayin si Lola. Hindi pwede yun. Gusto ko pa siya makasama. Ako rin naman eh. Kaya nga makikiusap sana ako sa'yo na hayaan na lang natin si Lola Flor. Apo niya rin naman ako. May pagkukulang ako sa nangyari kaya hindi mo kailangang sabihin yan. Tara na, bago pa magliwanag. Malayo nga ang lugar na ginawang kuta ng mga aswang. May mga aswang pa kaming nakasagupan na nagbabantay sa lugar. Nang ipalam naming patay na yung amo nila, agad na silang nagsaya at lumayo sa amin. Pagdating namin sa lugar, bukod sa mga batang iniinsayo, wala nang nakakulong na kahit sino. Doon bumuhos ang luha ko. Hindi ko nagawang iligtas at muling makita ang nanay ko. May isang kamay yung humawak sa balikat ko. Sigurado akong lumaban din siya para mabuhay. Siguro yun lang ang nakatadhana sa kanya. Aling Miranda, ano po ginagawa niyo rito? Bakit po kayo napunta rito? Isa akong matandang taga-alaga ng bata. Ninakaw niya ito mula sa mga magulang. Gusto niyang sanayin sa pakikipaglaban para sa mga plano niya sa hinaharap. Ganun po ba? Pero hindi po ba aswang kayo? Hindi. Isa akong nag-apply bilang kanang kamay niya noon pa man. Nakaligtaan niya sigurong gawin akong aswang. Naging masunurin kasi ako sa kanya at kahit kailan hindi ko siya tinanong sa mga desisyon niya. Kaya po pala nakita ko kayo nung umagang yun. Oo nga gusto sana kitang tanungin pero sa nakikita ko ngayon, alam ko na ang dahilan. Madalas nangyayari sa akin yun tuwing may mga dayo. Para ba akong nagpapapansin para tulungan o malaman nilang may problema sa baryong ito? Maraming salamat po. Halika na po. Isoli na natin sa pamilya nila ang mga batang to. Sana buhay pa ang pamilya nila. Sumunod sa akin si Nanay Miranda. Inilabas namin mula sa maliit na yungib ang mga bata. Isa-isa naming nilibot ang mga bahay para iuwi sila. Pero doon namin nalaman, aswang na rin ang mga magulang nila. Nagkaroon ng matinding trabaho si Lolo Terso. Tinulungan niya ang mga nayanggaw na muling maging tao. At ang mga piniling manatiling aswang, tinulungan niya pa rin. Tinuruan silang mabuhay ng payapa bilang tao. Si Lola naman, sa wakas, inamin na niya sa amin ang buong katotohanan. Natutunan naming mamuhay ng normal kasama siya bilang pamilya. Gamit ang langis na tinuro ni Lolo Terso, natanggal yung natural na amoy ng aswang sa katawan niya. Walang nakaalam ng lihim niya. 10 taon nang lumipas at binawi na rin siya sa amin dahil sa iba't ibang komplikasyon ng kanyang katawan. Pero bago siya mawala, nakasama pa namin siya sa lahat ng masasayang sandali. At doon namin napatunayan, pamilya pa rin ang lahat.
Ang buong baryo namin ay natutong magmahal, magkaisa at sumunod sa napiling tagapamahala. Dala ang aral ng nakaraan, nagpatuloy kaming mabuhay. Maraming salamat po sa pagpili ng aking kwento. More power sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Kapitan Noel.